Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:03 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpo nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunglan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ang headliners was adlaw sa Lunes, Mayo 5, 2025. Huwag inyong tagbalita, JP Herbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Homecoming caravan ni Miss Eco International 2025 Alexi May Brooks sa Iloilo City ginabi-abi sang mga Ilonggo. Tatlo ka ACM nga gamiton sa mall voting sa Festive Walk Mall Mandurriao. Ginpedalong sa final testing and sealing sang COMELEC. Para sa rental sa Barangay Airport Mandurriao, ginakabig madamo sang bintahan pag-avail sang mall voting. Early voting sa adlaw sa eleksyon magasugod alas 5 sa aga para sa mga PWD, senior citizen, kag pregnant women. Election Task Force i-activate sa dapat Western Visayas sa Mayo 11. Sobra 2,000 ka kokrom ginparagtag sang dar sa mga ARB sa Iloilo. Kaso sang dengue sa Iloilo City nagsaka sa 179. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:05 sa hapon. Kagaron sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit na ginabi-abi sa mga Ilonggo ang grand homecoming ni Miss Eco International 2025 Alexi May Kaimoso Brooks ang Lunes, Mayo 5. Una siya nga nagtampong sa flag raising ceremony sa Iloilo City Hall kung sariin mainit siya nga ginabi-abi ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, mga opisyal kag empleyado sa Iloilo City Hall. Kung magagaban, ginaprobahan sa Iloilo City Council ang resolusyon na nagadayaw sa katalaga ni Brooks sa pag-ulang nagtakop nga koronasyon sa Miss Eco International sa Egypt. Samtang bilang pagpakita sa iya pasalamat, naghiwat sa Grand Caravan si Brooks sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Nagpasalamat siya sa suporta sa Ilonggo, iya nga team, designer, makeup artist, handlers kag suporta ginahatag sa mga organisasyon kag lokal nga panguluhan sa ilang journey sa Miss Eco International. So kay Brooks, magalibot siya sa naghinay nga pusod agud magpatuman sa ilang mga advokasya sa Miss Eco International. Nakinuman sa iya mangin prioridad ang pagtuman sa programa na nakasentro sa SDG o Sustainable Development Goals number 3 nga good health and well-being bangod isa man siya katleta. Pagkatapos ng caravan, giniwat ang meet and greet ni Brooks sa SM City, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpatigayon sa final testing and sealing ang Commission on Elections sa Festive Walk Mall Mandurriao. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hintay dalam sa final testing and sealing sa Commission ng Election ng Iloilo City ang tatlong automatic counting machine sa Festive Walk Mall Mandurriao, Iloilo City kabayan sa mga pagpanghanda sa hiwaton ng mall voting sa abot ng May 12, 2025 national and local elections. May masobra 2,500 ka mga residente gikan sa Barangay Airport Mandurriao ang naparana ang magaboto sa unang atinihon sa Festive Walk Mall ganit bago ang eleksyon naghiwat sa mock election ng Comelec naging tambuhan sa pila ka mga botante. Ginpaunahan sa mga miyembro sa Electoral Board and support staff ang pag-operate sa tatlong automatic counting machine halin sa pagbutang sa sample ballot, pag-print sa resibo, kag paggamit sa gilapan ka eleksyon para pernalya. Sunod itong Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tendativa, wala naman sa nanging problema ang gihiwat na final testing kag sealing sa tanan nga ACM kag 100% ini nga functional. Sa mabot nga Miyerkules, Mayo 7, ipapedalom naman sa final testing and sealing ang 414 ka ACM sa tanan nga polling center sa siyudad sa Iloilo o nagalaon ng Comelec nga ini ang mangin na dinalagon. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga residente sa Barangay Airport Mandurriao ginakabig madamo sang bintahang pag-avail sang mall voting. Ang detalye sang berita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mabugnaw, masulhay kag komportable ni naging reaksyon ng Barangay Kagawad Jacqueline Campo sa Barangay Airport Mandurriao matapos magpakigbahin sa mock election sa nagilapit na pagpatuman sa mall voting sa Festive Walk Mall sa Mandurriao. Kabayan sa ginpatigay ng final testing and sealing ang paghiwat man sa mock election sa sulod sa mall. Suno kay Jo Campo, dakogid nga bulig ini bagod mas malapit na sa ila ang venue sa eleksyon. Sa datos sa barangay, yara sa masobra 2,000 magaboto sa labing una regionan sa sulod sa mall. Hindi wala po suno kay Kagawad Jo Campo na bagod first time na mayara gid sa posible magtalang at ang sila ang mag-assign naman sa pagpahibalo sa mga magadiretso sa daan na presinto. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagabuksan sa Commission on Elections kung Comelec ang pagboto sa early voting para sa mga vulnerable sector alas 5 sa aga hasta alas 7 sa maabot nga baydo sa eleksyon. Ginparugyanan sa Commission on Election ang mga persons with disability, senior citizens kag pregnant women nga mag-avail sa early voting agud manikawan ang malaba nga pila sa presinto. Magapamtang naman ang Comelec sang priority lane para sa regular na schedule sa butuhay para sa PWD, senior citizen kag pregnant women nga magasugod alas 7 sa aga hasta alas 7 sa gabi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Atala na i-activate sa Department of Education ng Dapit Western Visayas ang ila election task force kabayan sa pagpanghanda sa naginapit nga hatol ng bayan 2025 sa Lunes. Sa Dapit Western Visayas Regional Information Officer Hernani Escolar Jr. ang activation hatalan hiwaton alauna sa hapon sang Mayo 11. Ang task force ang mga magasabing nga institutional mechanism para sa real-time monitoring, assistance kag legal support sa mga personnel nga maga-perform sang election duties. Maga-coordinate man ang task force sa Commission on Elections, Public Attorney's Office, law enforcement agencies, kag iban pa nga ahensya sa gobyerno agud maproteksyonan ang mga kinamatarong kag kaayuhan sang mga DepEd personnel. Dugang na eskulyar, magapabilin nga naka-activate ang task force tubtob 5 sa hapon sa Mayo 13. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanagtag sang 2,064 ka Certificate of Condonation with Release of Mortgage kung COCROM ang Department of Agrarian Reform Iloilo sa 1,286 ka farmer beneficiary sa probinsya. Ini nagasakop sa 91.5 billion pesos nga gintingog nga utang sa libo ka benepisyaryo nga nagatalugma sa masobra 1,300 hektarya sang duta pangagraryo. Ang pagparagtag sang COCROM isa sa mga pinaka-importante nga probisyon sa New Agrarian Emancipation Act nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 7. Katuluan sini nga panason ang wala na bayaran nga utang sa mga ARB sa bangko para lubos nila nga magamit kag mapuslan ang ila ginatalo mga duta pang agraryo.
Sa nabatong nga benepisyo, tuman ang pagpasalamat sa gobyerno sa mag-asawa nga June kag Dayden Limas sang barangay Tuburan, Pasig City. Suro sa mag-asawa, 300,000 pesos pakuntani ang ilang nga utang nga dapat bayaran sa Land Bank of the Philippines apang kasunod sa benepisyo sa programa sa gobyerno. Ilan na lang nga gamiton ini para sa pagpasanyog sa ilang katubuhan kag pagpaeskwela sang ila bata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:13 na sa hapon. Dugang ang mga balita, bantayan sa pagpanumbalik sang Headliners Was. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:14 na sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa mga visyon sa bago ginapoint ka Farmer Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas na obrahon nga produktibo ang mga unproductive kung wala ginausang nga lupa sa rehiyon. Ginpahayag ni Engineer Ben Mondihar, Farmer Regional Executive Director sa usapang agrikultura nga isa sa dako nga problema ang ginapakatubang sa karon ang manubo nga produksyon. Ganiluyag niya nga mangin produktibo ang mga idolan sa rehiyon. Isa sa matika ang agud masuburan ini nga bisyon ang pagpartner sa DA Western Visayas sa West Visayas State University Lambunang Campus kung sa diin tamnan ang 5 hektarya nga lupa sa universidad nga igadumala sa mga estudyante nga nagakuha sang agriculture course. Ang DA Western Visayas ang maghahatag sang seedlings, fertilizers kag iban pa. Pintahan suno pa kay Engineer Mondihar ang iningatikang agud nga makahibalo ang mga estudyante sa mechanics sang agrikultura kag matuluan sila sang pagnegosyo. Ang mapatubas nga produkto ang pagabaklon sang Panay Organization for Progressive Agriculture kon POPA kag ang income ihatag sa Universidad Cagasaron sa pagpasanyog sa programa. Samtang ginpahayag man ni Engineer Mondihar nga magapartner man ang DA sa Iloilo Provincial Government agud nga magtanom sang fruit-bearing trees sa mga idolands. Pinagi sini mangin produktibo ang mga lupa kag mapaganhagan ang impact sang climate change. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hiwat ang Department of Agriculture Western Visayas ang Agricultural Technology Forum sa parabuton nga Miyerkules, Mayo 7. Ginway ni Engineer Ben Mondihar, Farmer Regional Executive Director sang DA Western Visayas nga ang forum isa lang sa mga nakalinyadang aktibidad nga kabahin sang Farmers and Fisher Folks Month subong nga bulan sang Mayo. May arahiwaton nga hands-on training o kung exposure activity para sa mga tumalambong. Lakip diri ang vegetable garden and smart greenhouse farming, banang tissue culture, crop foul control measures for green corn, farm mechanization, plant propagation technique, biological control agents kag goat native chicken production. May hiwaton man nga open forum kag sports fest. Samtang ginhaylo naman ni Engineer Mondihar ang hindi makatambong sa forum nga mga farmers and fisher folk nga mag-intra sa hiwaton nga Farmers Congress sa mga probinsya ug mga updated sa mga programa sang DA kag makapalabot man sang ila mga concern. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Adapted to the new technology and keep pace with the development of technology. Ini ang mensahe ni new Farmer Executive Director sang DAWB sa mga farmer and fisher folks sang rehiyon. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Araneta.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Be adaptive to the new technology and keep pace with the development of technology. Ini ang mensahe sa bagong Farmer Regional Executive Director sa DA Western Visayas para sa mga mangungumakang manugbanisda sa rehiyon sa East. Gimpahayag ni Engineer Pro Montehan, Farmer Regional Executive Director sa usapang agrikultura sa Lunes, Mayo 5, nga madamo sa mga teknolohiya nga ginapakilala ang ahensya, agumubiligan ang mga mangungumakang manugbanisda kag kinahanglan lang nga adaptive kag usaro ng ini nga mga teknolohiya agon mapasiguro nga mapamaayo ang ila produksyon. Panugyan pa sa bago appoint ng Farmer Regional Executive Director nga madamo man sa mga pagpanghangad sa pagpanguma upang pagpangisda. Importante nga hindi madulaan sa paglaom bangod nga ang DA nagaobra gid sa mga tikang agon masolusyonan ang mga problema. Samtang bilang bago nga Farmer Regional Executive Director, gipahayag ni Montehan nga plano niya nga libutan ang bilog nga rehiyon at pamatian ang mga mangunguma sa ilang mga concern kag dalon ang pila ka mga representante sa ahensya sa gobyerno kapareho sa National Food Authority o NFA, National Irrigation Administration o NIA, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Coconut Authority kag iban pa para masubad ang panamangkutanan sa mangunguma sa rehiyon. So let's be adaptive, open-minded sa adapt to new technology, let's be at pace to development of technology. Nabatian ang kabayasang pahayag ni Engineer Moldihar para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang pagid nga mga balita, DSWD Field Office 6 kag NIR nagbaton sa water treatment facility gikan sa Central Office. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa tinutuyo nga pasang karumba ang disaster response efforts sa mga lugar nga apektado sa paglupok sa bulkang Kanaon, nagpadala sa water treatment facility ang DSWD Central Office sa DSWD Field Office 6 kag Negros Island Region sa Damlaglang. Ang bagong water treatment yung turnover sa La Carlota City Evacuation Center sa pagpanguna sa Disaster Response Management Division. Kung madumduman, una lang nga nagbaton ang Regional Office ang water tanker halin man sa Central Office. Gimpayan ni Angelo Miranda, Information Officer sa DRMB sa Region 6, nga ang treatment facility ga-deploy kaupod ang water tanker nga magdadala sa madamong nga tubig sa evacuation center sa kung lugar nga apektado sa water shortages. Samtang kasunod sa pag-turnover, giniwan ang inspeksyon sa water tanker sa pagpamuna sa Regional Incident Management Team, La Carlota City Local Government Unit Engineering Mechanic, City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Tagwater, Sanitation and Hygiene o WASH Team sa Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagigabalita, 200 ka partner beneficiaries ang Project Lawak at binhi sa Dao Capiz, ginpaydalong sa training session. Nagabalik si Marian Grace Aranyata para sa detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bilang kabahin sa 11 nga stage ang pagpatuman sa Cash for Training Program, ginpainalam sa training ang 200 ka partner beneficiary sa Project Local Adaptation to Water Access o Konilawa, kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi gikan sa Dao Capiz. Sa tatlong kaadlaw nga session, ginpadpad ang natuloy sa mandato kag mga programa sa DSWD, particular ang Disaster Risk Reduction Initiatives, kag ang Project Lawa kag binhi, nagitman ang climate change adaptation, construction kag rehabilitasyon sa small farm reservoir, mental health awareness, fire prevention kag iban pa. Pagkatapos ng training session, mag-uumpisa na ang partner beneficiary sa Cash for Work. Ang Project Lawa kag binhi isa nga Cash for Training kag Cash for Work nga nagatuyo pa sa karon ng adaptive capacity sa mga pamilya nga vulnerable sa socio-environmental risk kag mapaganagan ang kakulang sa pagkaon kag kakulang sa tubig nga resulta sa El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
News. Nagsata sa 179 ang kaso sa dengue nga na-record sa Iloilo City as of May 5. Ini matapos naka-record sa duha ka dugang nga kaso sa dengue sa datos sa Iloilo City Health Office. Nagapabili naman nga yara sa isa ang patay kung may isa man ka tibuga kaso. Wala naman sa mara-record nga clustering of cases sa kabarangayan. Hugot nga ginakampanya sa Iloilo City government ang pagpanilo sa palibot kag pag-obserba sa 4S strategy agon matap na ang pagsaka sang kaso sang dengue. Radyo Pilipinas News. Kag sa ibang pagid nga mga balita, Radyo Pilipinas News. hagahatag sa cash incentives ang Iloilo Provincial Government sa mga city kag municipal police stations na makabig pinaka-epektibo sa probinsya bilang kabahin sa bag-o nga programa nga nagatuyo nga mapabakod ang serbisyo sa seguridad publiko. Ini matapos forma nga maaprobahan ang provincial ordinance nga nagatukod sang search for the most outstanding city or municipal police stations in the province of Iloilo. Kamay katuyuan nga hatagan pagkilala ang mga police station sa probinsya na nagpakita sang pinakamaayo nga performance sa pagpatuman sang naging. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:23 sa hapon, sa sing oras sa taga natong ligwa ang pagpalayag sa mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos. National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, Counter-Proliferation Financing Coordinating Committee. That's a bit of a mouthful. Fellow workers in government, our partners, of course, from the private sector, our other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Together, we are here with our smiles on our faces and in high spirits because we today are toasting the Philippines' exit from the Financial Action Task Force Gray List, a very, very important achievement. This success is proof of what we as a nation, as a government, and as a people can achieve if we work together. And as such, it is only fitting that we honor our collective acts of determination, of discipline, and of decisive leadership. Amongst the top priorities of this administration is to strengthen the credibility of our country's financial system. And that includes securing the global confidence in our institutions. This is our mandate to all Filipinos, especially our overseas workers and their families who are largely dependent on a stable and a trustworthy financial system. It cannot be denied that our inclusion in the FATF Gray List was a serious obstacle for not just OFWs, but in many, many ways. It brought reputational risks that affected our global standing, raising red flags for investors, adding layers of scrutiny to our business and financial institutions. Kaya naman po, umaksyon tayo dahil hindi natin gustong dumagdag pa ito sa mga pasanin ng ating mga kababayan. We took decisive steps. On October 16 of 2023, I issued Memorandum Circular number 37, which directed all concerned government agencies to immediately and comprehensively address the country's remaining International Cooperation Review Group action plan items. It was not just a directive. It was a test of our collective resolve. And today, I am pleased to note our joint efforts have been met with positive responses and swift action by concerned government agencies. Through a whole-of-government approach, and I think that the membership of the NACC and all those who have been involved in these in the work in removing the Philippines from the Gray List, if you see, it is very much a whole of government approach that we have employed to remove the Philippines from the FATF Gray List, and with the support of our stakeholders from the private sector. Up to, of course, up to and including the judiciary.
we successfully addressed all ICRG action plan items in October of last year. This triumph was confirmed when the FATF formally announced the Philippines' exit from the gray list in February of this year. With that announcement, the Philippines emerged victorious in our fight against money laundering and terrorism financing. For us Filipinos, exiting the gray list means a simpler, more affordable financial system of transactions. It means our OFWs can send money home at a lower cost. It also means that our businesses face fewer hurdles in securing international financing, which encourages foreign investment. Overall, it means stronger safeguards against money laundering, terrorist financing, and proliferation financing, threats that have no place in a nation that is on the path towards genuine and inclusive growth. To our awardees, led by the Executive Secretary, you have risen to the occasion and have made these achievements possible. You showed what it means to serve with competence and with conviction, proving that governance, when done properly, delivers real and favorable results. Today marks a victory, but let me be clear, the work is not yet finished. The journey continues. More importantly, we need to exert twice the effort to sustain our progress. We must work even harder to institutionalize reforms. We must tighten our enforcement against money laundering and terrorism financing. We must strengthen our financial system so that it can withstand the more sophisticated and technologically advanced challenges faced by the financial sector. The challenge to all of us is to never allow our country to slip into the gray list again. As we continue this march forward, let us do so in the spirit of a bagong Pilipinas, a nation rooted in transparency, accountability, and inclusive development. Once again, thank you and congratulations to all our awardees. Your path has lit the way forward. Let us continue to walk that path together. Thank you very much. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we call on all our awardees to please proceed on stage. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Pilipinas, publiko, Radyo Pilipinas. Matiyan mga biyan ang mensahe sa Presidente dungan sa iyang pagpanguna sa isa ka aktibidad sa bahin sang Malacanang. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Hanggang sa ibang paghid nga mga balita, Radyo Pilipinas. Karon lang ang bag-o nga Senior Citizen Center sa Negros Occidental. Ang sentro nambang sa Negros Occidental Cyber Center sa Bacolod City. Sunod sa Negros Occidental Provincial Government, ini magaserve nga venue para sa mga aktibidad, program kag pagtilipon sa mga katigulangan. Ang sentro gintukod sa Office of the Senior Affairs sa Idalong sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Magapatigayon sang misa ang Santa Ana Parish sa Molo, Iloilo City sa panabuton ng Mayo 7 para sa pagsugod sa conclave o ang formal na pagpili sa mga cardinal sa masunod na Santo Papa. Bukas sa publiko ang misa sa Molo Church, gini-ginibitahan sa simbahan ng publiko ng magtambong agud makabulig pakabuyo sa pag-umpisa sa conclave. Samtang nagpanagtagmaan ang simbahan sa Santo Rosario para sa intensyon sa pagpili sa bagong nga Santo Papa kag kopya sa mga palangadion. Mag-umpisa ang conclave sa Mayo 7 sa Vatican City para sa pagpili sa masunod nga Santo Papa nga magatalo sa nagdaliwan nga si Pope Francis. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:31 sa hapon.
Kadamihan ito ang mabalita na tipon kaghinbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Lanes was mga adlaw sa Lunes, Mayo 5, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong hapon, Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tunay ng mga hinaing, ang problema ng bahay ating lulubusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW